buhay dito, marami pong ano. Ang evacuees namin kasi 18. Pero yung mga recipient ng mga dala nyo, yung mga parents namin na hindi evacuees na nasa mga bangkay, na hindi nagpunta rito. Pero yung mga namakat talaga sa lubog. Ubus pa ako. Hello po, so good afternoon po. So we are lucky today because we are being selected as one of the recipient ng mga donor po natin. Ang ating donor po today is parang group po sila. Actually, mga nagpa-vlog. Okay. So, ang pangalan po nila is The Bodies. Pwede po natin pakinggan ng konting message from our Sir Joel. Hindi ako ready. Ayun, hello po sa inyong lahat. Sana okay lang kayo ngayon, ano? Ayun nga, nabigyan din kami ng pagkakataon na mag-set up ng donation drive. Hindi kami malaking grupo. So kung isi-search nyo sa YouTube, The Bodies, siguro meron pa lang 353 na subscribers. Pero lahat ang ginagawa namin is tumulong sa community. Kahit ng COVID days, tapos ito dumating nga itong hindi natin inaasahan na bagyo. So, nakahanap kami ng paraan na humingi ng tulong sa mga kakilala rin namin. Hindi rin kalakihan yung nakuha namin, pero yun nga, malaking tulong na rin ito kahit paano. Lalo na sa mga evacuees o Salanta. So, yun, nakipag-collaborate lang kami sa Bukas Palad, through a friend din. And ngayong araw kasi tinarget namin dito sa Rizal. Tapos na kami sa Marikina eh. So, ayun, nagkataon na nakontak namin yung Bukas Palad. And then, we were able to work with Ma'am Loina. Nakikipag-usap ko sa group page hindi ko kasi kilala eh. Then, ayun po. So, yun. So, sana po itong konting namin na napak, na hindi rin naman galing sa amin, galing sa mga nag-donate, sa inyo, makatulong. So, may mga tawag dito, tubig, bulata, noodles, and then yung mga personal hygiene. Tapos may mga gamot din. So, bahala si Ma'am, at saka si Ma'am, yung principal na si Ma'am Marcy na mag-distribute po. So yan, maraming salamat po. Sana makatulong po ito. God bless po sa inyo. Okay po, maraming salamat sir. Kukunin ko pagkakataon na ito para batiin kayo ng isang mapagpalang araw sa buong linggo na ito. Pagpapalad ang Burgos Unit 1, ang aming mga magulang na very supportive. Siyempre, yung pagmamahal natin kasi hindi yun nabubuo ng ganun-ganun lang. So, ang sinasabi ng sir kanina ay kunti. Sir, pag sinabi natin helping hands, 10 yun. Pero dahil galing kayo sa bodies, hindi siya helping hands, helping bodies. So, buong-buo yung kanilang pagmamahal, imagine nyo mula pa ng COVID-19. So marami na ako napanood na vloggers talaga na they share their blessings. Pero ang sir, hindi lang siya nag-share. Nag-adapt pa siya from other para lang i-share. So, ang kanya is hindi lang yung financial. Kasama kasi the best thing you have to show your love is not financial, but rather your time, your effort. Doon talaga nakikita yung pagmamahal. Katulad ko, wala ako talagang may bibigay kasi puro pagmamahal lang meron ako. Kaya madalas ako masaktan. Kasi puro pagmamahal lang kaya akong ibigay at the end when you expect in return at wala akong napala. So from the bodies, these blessings coming from them is not just a simple one, but rather a blessing coming from God. God only use them as an instrument para sa mga kababayan natin na salanta. Kaya yung mga vloggers, yung mga ibang mga sponsor na pumupunta ng bahay-bahay, kahangaan mo talaga. Pero kila sir, talagang centralized at saka systematic yung nila, yung pagbigay nila ng relief. And I am very thankful for them sa bagay na ito. Sir, mula sa puso ng Best One, in behalf of parents who are victim, pero wag natin ipalagay na biktima tayo, mas mapalad tayo kasi sabi nga, in times of needs, makikita natin yung ating mga friends
yung mga nagtuloy na nagmamahal sa atin. Hindi natin yan makikita pag may birthday yan, pag may celebration. Kundi makikita natin yan sa oras ng kagipitan. And Sir Buddies and Company ay isa sa mga friends natin na hindi natin kilala. Bakit? Bakit mo makukonsider ng friend, hindi mo naman kilala? They are good Samaritan. Hindi sila nagpapa-identify na, ako, boto mo. Ito yung ginagawa kong mabuti. Hindi sila politician. Nature lang nilang gustong tumulong. At alam ko yung nararamdaman nila pag nakatulong sila at sinuklaan natin yun ng ngiti. Masaya na sa kanila yun. Kasi yun ang madalas na sinasabi sa atin ng mga tumutulong. Mangitian mo lang sila and say thank you. Parang ang sarap ng pagtulog nila. Ganun yung mga taong good Samaritan. They are not expecting us to do good and return to them directly. But then, sabi nga, kindness is never wasted. It's just like a ripple that goes beyond what is being expected. And for this, I would like to end this, that Sir Buddies, may your tribe increase, may your company increase, more power, and thank you very much choosing Best One as your recipient. For that, good day and mabuhay tayong lahat. Bibigyan niya. May mga video dito. Thank you. Ayun ko, may magbibigyan ka na naman. Bukas para doon. Hindi. Meron sila sa pasitan sa puno. Yan na. Pero may baby ka. Sige. Kaya ko ba? Tandaan. Maraming salamat po. Ito, Daddy. Hindi, yung asawa niya. May
Sana may parang pagtulong kasi sa amin talagang sinay na namin yung mga donations. Kung may mag-donate pa, siguro hindi man dito sa ibang lugar. Marami na kailangan dito sa mga. Marami ko dito. Hinuli talaga namin ito eh, kaya lang yun na. Nauna namin sa Marikina, dalawang schools din natin nag-drop kami doon. Pero wala yung ganitong organized setup kasi din-drop lang namin eh. Wala kami yung receive. Pero ito dito eh, organized na kahit paano. Noon kami, tayo yung nag-abot, mas ramdam niya na yun nga, kailangan nila yun. So yun lang po. Salamat po. Interview. Gusto po ako sa laman ng laban. Tanong ko lang po. Actually, indirect kasi yung tulong natin. More on public service tayo. Mga parents, mga parents na hirap lang yung kanilang mga anak. Doon tayo nakafocus ngayon. Kasi yung learning, hindi natin ma-assure kung nangyayari ba o hindi. So, ang ginagawa ng mga teacher ngayon is nag-house to house sila ang kinakailangan. Lahat ng medium of communication ginagamit, messenger, Facebook. Iniisa-isa yung mga parents niya kahit advisor. Kung saan sila nahihirapan, ang subject, ano may tutulong natin. Ano po, yung ako sa pagtutulong natin sa ibang natin, pero po dahil kasi ano po, sino po, ano po yung nagkulang sa inyo para Okay, so nature na natin yun eh. Masaya ka ba? Ano? Kung hindi ka masaya, anong dapat mong gawin? So kapag one time nakagawa ka na siya mabuti at naging masaya ka, you always continue to do it. Kasi maging masaya ka eh. Yun lang ang objective natin sa buhay. Ano purpose mo? Nabubuhay ka. Other than that, to serve others. Nasa Biblia yan. Na para magkaroon ng purpose ng buhay mo, you have to share something to others. Kaya hindi ka pa pinagpala sa pera, hindi ka pa pinagpala sa ganda, katalino. Yung may tutulong mo in your best way, in your own way, para sa iba, hindi man tumalaki para sa iyo. Kaya kapag tutulong ka, huwag kang mag-expect na ibabalik. Kasi pag hindi na naibalik yung masasaktan ka. Kaya kinukwestiyon nila, kapag natulong ang tulong, wala ka naman napapala. Isa lang ko sa pinutulong ang buhay para sa kanila, para sa iyo. Kasi pag namatay tayo, kaya naman naman tayo sa langit, ano nagawa mong buti sa kapwa mo. Hindi naman ito tanong ano meron ka sa lupa. So yun yung pinaka-purpose natin na pag-ibig. Directly or indirectly, consciously or unconsciously. Okay. Welcome. Thank you po.